May mga pagkain na pampataas ng collagen ngunit bibihira itong sabihin ng ibang doktor at ang pinaka-recommended ay ang pang-apat na babanggitin sa ibaba. Samahan niyo ako at ating pag-uusapan. Ang mga sumusunod ay ang mga pagkaing pampataas ng collagen na available sa Pilipinas. Una ay ang bone broth, o sabaw ng buto. Mayaman ito sa collagen, gelatin, at amino acids tulad ng glycine at proline na mahalaga sa collagen production. Gawing itong base sa mga sabaw tulad ng sinigang o nilaga. Pangalawa ay ang balat ng manok. Natural na mataas ang balat ng manok sa collagen na tumutulong sa pagpapabuti ng balat at kasukasuan. Paalala po lamang, kumain ng katamtaman dahil mataas ito sa fat content. Pangatlo ay ang malalansang isda tulad ng bangos, sardinas, at tuna. Ang balat at kaliskis ng mga ito ay mataas sa collagen, habang ang omega-3 fatty acids nito ay nakakatulong sa elasticity ng balat. Gawing pritong isda o isahog sa mga lutong bahay tulad ng sinigang na bangus. Pang-apat ay ang gulay na madahon tulad ng malunggay, kangkong, at alugbati. Mayaman sa vitamin C na tumutulong sa natural na produksyon ng collagen sa katawan. Idagdag lamang sa sabaw, sinigang, o adobo. Panglima ay ang citrus fruits tulad ng kalamansi, dalandan, at suha. Ang vitamin C ng citrus fruits ay mahalaga sa pag-stimulate ng collagen synthesis. Uminom ng kalamansi juice o kainin bilang merienda. Pang-anim ay ang itlog. Ang egg whites ay mataas sa proline, isang amino acid na kailangan para sa collagen production. Gawing bahagi ng iyong almusal o sahog sa mga gulay. Pang-pito ay ang mani at mga buto tulad ng almonds, cashews, at chia seeds. Mataas sa zinc at copper na tumutulong sa pagpaparami ng collagen. Gawing snack o idagdag sa oatmeal. Mga senyales ng kakulangan sa collagen. Una ay ang pagkakaroon ng wrinkles o kulubot sa balat. Ang collagen ang nagbibigay ng elasticity sa balat, kaya't ang kakulangan nito ay nagdudulot ng wrinkles at sagging skin. Pangalawa ay ang paninipis at pagkakalagas ng buhok. Ang collagen ay tumutulong sa kalusugan ng hair follicles, ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng pagnipis ng buhok at madaling masira. Pangatlo ay ang paninipis ng kuko. Kapag madaling maputol ang kuko, maaaring kulang ka sa collagen na nagpapalakas dito. Pang-apat ay ang paninigip o pananakit ng kasukasuan. Ang collagen ang nagpoprotekta sa cartilage ng joints, kaya't ang kakulangan nito ay nagdudulot ng pananakit. Panglima ay ang hirap gumaling ang sugat. Ang collagen ay mahalaga sa tissue repair. Ang kakulangan nito ay nagpapabagal sa paggaling ng sugat. Sino-sino ang madalas magkulang sa collagen? Una ay ang mga taong tumuntong sa edad 30 pataas. Ang collagen production ng katawan ay natural na bumabagal habang tumatanda. Pangalawa ay ang mga madalas umiinom ng alak o naninigarilyo. Ang lifestyle na ito ay nagpapabilis ng collagen breakdown. Pangatlo ay ang mga may poor nutrition. Ang kakulangan sa vitamin C, zinc, at protein ay nagdudulot ng mababang collagen production. Pang-apat ay ang mga madalas na expose sa araw. Ang ultraviolet rays mula sa araw ay nagpapabilis ng collagen damage. Panglima ay ang mga babaeng postmenopausal. Ang pagbaba ng estrogen ay nauugnay sa mas mabilis na collagen loss. Kaya mga idol, siyasatin natin ang ating mga sarili kung ang mga sintomas na nabanggit sa itaas ay iyong naranasan ay nararapat lamang na sumangguni na sa inyong mga doktor. At kung ang mga lifestyle na nabanggit ay kasalukuyan nyo pa rin ginagawa ay mas mainam na siguro itong iwanan upang mapanatiling healthy ang ating mga katawan at maiwasan ang mga problemang pangkalusugan. Maraming salamat at paki-share na lang po para maibahagi din natin sa iba ang mga impormasyong ito. See you next video and God bless you.